Good morning po sa ating lahat. Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa Isaiah chapter 40, verses 30 to 31. Ulitin ko po sa Isaiah chapter 40, verses 30 to 31. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. At pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mabuting salita. Very good si Ate Jess. Okay, palakpakan nga po natin ang ating pagbasa ngayong umaga. Amen. Praise God. Ayan, nagagalak po ako na makasama kayo ngayong umaga. Ngayon po ay last Sunday ng February. Ang bilis. Susunod na linggo ay Marso na. Parang talagang napakabilis ng panahon. Amen. Ngayon pong araw ay huling mensahe natin dito po sa serye natin na Effective Kingdom Living. Sino po na pagpapala sa ating serye? Amen. So napakaganda, napakalinaw, hindi siya komplikado, napakasimple, napakadaling sundan. Pero napakalaki po na magiging epekto sa ating buhay kung ito po ay ating magagamit at maia-apply. Meron pa po isang linya rito sa harapan. Para ma-occupy natin yung bandang harapan. Amen. Purihin ang Panginoon. Lingin natin mas ang Panginoon. Father, we praise you and we thank you. We thank you for the privilege of coming before you in worship. And now, we will come before you to listen to your words, speak to us, and we pray, give us an open heart, open mind to receive the blessings from your word. Let it transform us into a higher level of faith and service. In Jesus' name we pray. Let the people of God say, Amen, Amen, Amen. Praise the Lord. Pag-usapan po natin yung renewing or renewal. So, pamagat po na ating mensahe is renew to stay effective. Yung 6 na pinag-aralan natin, kailangan palagi natin pinapractice. Pero ito pong number 7, mahalaga din ito, yung pong tinatawag nating renewal. Okay? So ang habit po na connected dito ay yung habit number 7, na sabi doon, sharpen the saw. Okay? Naranasan nyo na po ba mga kapatid na gumamit ang ating pong teksto, yung binasa po natin kanina, those who hope in the Lord will renew their strength. Yung mga nagtitiwala, umaasa, yung mga nananalig sa Panginoon ay nagbabalik ang kanilang lakas. Amen? Lumalakas. Amen? Kaya kahit na raw yung kabataan ay nangihina, pero yung mga naghihintay, nagtitiwala, nananalig sa Panginoon, hindi man physically pero spiritually at sa lahat ng aspeto ng ating buhay, tayo po ay pinalalakas ng Panginoon. Sino po kanina sa ating pagsamba naranasan yung pagpapalakas ng Panginoon? Amen. Habang inaawit natin yung kabutihan, kadapatan ng Diyos sa atin, tayo po ay napapalakas. Amen. Tayo po ay nagkakaroon ng panibagong sigla sa ating pong pananampalataya. Mahalaga po ito mga kapatid, sapagkat nasubukan nyo na po ba na gumamit ng isang kasangkapan, ito man ay kutsilyo, sa Bulacan, kampit. Alam niyo yung kampit? Pagpunta ko sa ibang lugar, sabi ko, pahiram ka ng kampit. Hindi na alam yung kampit. No? Dito lang pala sa Bulacan yung kampit. Pag kayo po'y gumagamit ng kampit or ito lagari, alam niyo po ba na pag yan ay mapurol, bukod sa hindi niya nagagawa ng maayos, hindi siya nagiging effective, ito po ay nakakapagod. At alam niyo po ba na pag gumagamit kayo ng mapurol na kasangkapan, kagaya po ng mapurol na kampit, posible po kayong masugatan. Okay? It's not only ineffective, it's not only tiring, it's also dangerous. Okay?
kailangan nating hasain. Sabi mo nga sa katabi mo, hasain. So, a dull blade is ineffective. Okay? Therefore, kailangan po natin itong hasain. Sabi nga po ni Abraham Lincoln, isang dakilang leader, dating presidente po ng Amerika, sabi niya, give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe. Okay? Kung siya daw po'y bibigyan mo ng 6 na oras para pumutol ng puno, yung unang 4 na oras gagamitin niya sa paghasa. Okay? Kesa yung 6 na oras gagamitin mo sa pagputol, pagod na pagod ka. Alam niyo po yun? Kaya dahil pala mapurol yung palakol, ang sabi niya, ang una niyang gagawin ay hahasain niya. Naintindihan po ni Lincoln yung kahalagahan ng preparation. Amen? Say it with me, preparation. At saka po yung paghasa o yung tawag natin sa ating pag-aaral ngayon, renewal. Okay? Kailangan mong ma-renew, ma-refresh. Amen? It is essential. Okay? A dull blade is ineffective. Regular sharpening ensures productivity and effectivity. Naalaman po ito ni Lincoln, dapat malaman din natin. If you don't take time to sharpen your skills, to sharpen your mind, to sharpen your body, you will work harder, but you will achieve less. Mapurol eh. Diba? Mapurol. Kaya kailangan laging hinahasa. Lagi pong nire-renew. Life can be dull. Our spiritual, emotional, and physical energy, pwede po tayong ma-empty, mga kapatid. Di ba? Parang sasakyan. Bentras ginagamit mo yung sasakyan, tama ko yung Erwin, nauubos yung gasolina. I wish yung mga sasakyan natin, nung ako po yung nagkasasakyan, na-realize ko to. I wish na minsan lang ako magpapakarga, tapos hindi na. Pero hindi po eh. Habang ginagamit mo, nauubos ang laman sa tangke. At minsan may pagkakataon po na empty. Naranasan ko po yun sa pagbumotor. Diba? Sakay lang ko ng sakay, nakalimutan ko pong magkarga ng gasolina. Lo and behold, nasa isang malayong lugar ako, boom! Sabi ko, bakit ayaw umusad? Biglang nawala po, biglang namatay yung makina. Yung pala, wala na siyang gasolina. I am running on empty. So, kailangan pong ma-recharge kung yan ay battery. Kailangan pong magpakarga kung yan po ay tangke ng gas. Kung kayo nagluluto, kailangan po pumunta sa gasolinahan, magpakarga kung yan po ay sasakyan. Sa ating buhay, kailangan po natin na magpalakas. Minsan kailangan nating magpahinga. Amen? Are you taking time to renew your strength in God? O sige ka lang ng sige. Yung mga pastor ganun eh. Kaya may maraming pastor, minsan magugulat po kayo. Diba? Discouraged, burnout. Diba? Yung iba nga, tumatakas, umaalis sa ministry. Dahil labas lang ng labas, wala pong pumapasok. Alam niyo yun? Walang feeding. Kailangan meron pong feeding. Amen? Ganon din sa buhay natin, kung labas lang ng labas yung lakas, walang pumapasok na lakas, malolobat tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, lobat ka na ba? Yan. So, kailangan lagi natin yung pinupuno. Don't run empty. Running on empty, siguro po, kung mapag-uusapan natin yung topic na ito, siguro ang pumapasok sa isip natin, ito pong propeta ng Panginoon, ang pangalan ay si Elias or si Elijah. Sabi niya si Elijah. Ganda ng pangalang Elijah, no? Parang sosyal ang dating. Ang pangalan mo, Elijah. Wow! Sosyal. Sa Tagalog, Elias. No? Si Elias. The prophet Elijah experienced burnout. Ganito kasi yon, mga kapatid. Alam niyo yung kwento? Diba? Ginamit ng Panginoon itong si Elijah sa maraming kamanghamanghang bagay. Isa ho, sa siguro pinaka-highlight ng ministry ni Elijah, yung pakikipagtuos niya sa mga propeta ni Baal at ni Astaroth. Okay? Doon sa bundok ng Carmel. Kasi dahil sa pagtalikod sa Diyos, nagpadala ang Diyos ng 3 taong tagtuyot sa bansang Israel. To the point na yung mga damo namatay. Pag walang damo, walang tupa, walang alagang hayop.
Di ba? So nagkaroon ng matinding taggutom. Ang sabi ni Elijah, magkakaroon lamang ng ulan, malibang sabihin ko. At doon nga po, nagkaroon ng encounter sa Mount Carmel between Elijah and the prophets, the false prophets by the way, priests. At to make the long story short, nanalo po si Elijah. Hallelujah! No? Napatunayan na si Yahweh, ang ating Diyos, ang tunay na Diyos. Si Baal at yung mga Diyos-Diyos ang sinasamba ng bayang Israel during the time, peke. Sabi niyo nga, peke. Fakes, japake. Si Yahweh ang tunay na Diyos, sabi ng mga tao. And then, pagkatapos po noon, alam natin yung nangyari, yung altar. Di ba? Yung altar. Sabi niya, kung sino ang tutugon sa pamamagitan ng apoy, siya ang tunay na Diyos. Para ipakita sa mga tao na walang halong magic yung ginawa niya. Pinabuhusan pa niya ng tubig yung altar. Tama? Ginawa niya yung altar, inilagay niya, inilatag niya yung handog, pinabuhusan niya ng isa. Sabi niya, isa pa. Sabi niya, isa pa. Hanggang sa naglalawa po yung altar. Tapos nung siya'y nanalangin, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, patunayan mo na ikaw ang totoong Diyos. At bumagsak po mula sa langit ang apoy, tinupok ang handog. Ang mga tao, sabi nila, si Yahweh ang tunay na Diyos. Yung mga false prophet, false priest, pinagpapatay nila. At nung nanalangin si Elijah, afterwards, ibinuhos po ng Diyos ang malakas na ulan. Nasa rurok siya ng tagumpay. Kinabukasan, nabalitaan ni Reyna Jezebel. Anong pangalan? Parang pag Jezebel po, parang Serena. Pero ang pangalan Jezebel sa Biblia ay pangalan ng kasamaan. Alam niyo 'yon? Wag niyo pangalanan yung anak niyo na Jezebel. Si Jezebel, bad yun sa Bible. No? So si Jezebel, sabi niya, nako, salbahe yung propeta na yan. Papatayin ko yan, papapatay ko yan. Sabi po, nagbanta itong si Reyna Jezebel. Ano po ang naging reaction ni Elijah nung nabalitaan niya na ipapapatay siya ng Reyna? Naging matatag ba siya? Ay hindi ba katatapos lang po ng isang matinding tagumpay? Di ba? Alam niyo, sabi ng Bible, ito nagulat ako. Sabi ng Bible, natakot si Elijah. Anong lesson? Siguro pagod siya. That's one. Number two, alam niyo po ba mga kapatid, na pagkatapos ng isang matinding pagtatagumpay, you feel down? Alam niyo ba yon? You are vulnerable. Diba? Ang taas-taas ang feeling mo. Ang taas-taas ng hype na hype ka. Di ba? Ang taas ng pakiramdam mo. But the following day, the following morning, kung gaano kataas yan, biglang bubulusok yan pababa. Normal po yon. Yun ang nangyari kay Elijah. Sobrang taas ng emotion, sobrang tindi ng kanyang naranasan, kinabukasan, banta lang ng isang babae, natakot itong si Elijah. Why? He was burned out. To make the long story short, tumakas siya, pumunta siya sa south. Hinanap niya yung bundok ng Panginoon. Pero sabi po ng Bible, sa ilalim ng isang puno, ay doon siya natulog. Okay? Sa sobrang pagod. At may anghel na dumating, anghel ng Panginoon, presumably this is the Lord Jesus. At sabi po ng Bible, sabi pinagluto siya ng tinapay. Tapos binigyan siya ng tubig. Ang sabi ng Panginoon, kumain ka, uminom ka, magpahinga ka. Nababurnout po ba kayo mga kapatid? Ito po ang payo ko, kumain kayo. Uminom kayo ng tubig. Huwag alak, siyempre. Uminom kayo ng tubig. At magpahinga. Pinatulog siya. Sabi ng anghel, sige matulog ka lang. Okay lang. And then pagkatapos po nun, 40 araw, walang tigil, naglakad uli si Elijah hanggang sa marating niya ang bundok ng Panginoon. So yun po pala mga kapatid, kailangan pala ni Elijah ng day off. Mga nanay, kailangan niyo ba ng day off? Diba? Kailangan niya ng break. He needs a break. Kailangan lang niyang kumain, kailangan lang pala niyang uminom, and kailangan
magpahinga. Tapos tinapik siya ng anghel. Di ba? Tinapik siya. So kailangan niya nung touch, ng physical. Akala mo kasi nag-iisa ka na lang. There was a time na si Elijah sa kanyang depression, no, depression is real, by the way, hindi siya hindi lang siya nasa isip. So sabihin natin, nasa isip mo lang yan. Hindi, depression is real. Elijah, sa Bible po, si Elijah ang muka ng depression. Okay? Na-depress po ang mama to the point na sabi niya, Lord, kunin mo na ako. Hello? Diba? Lord, gusto ko nang mamatay. Ganun po ba kayo, mga kapatid? Dumating po ba kayo sa puntong ganon? Na sa sobrang depressed nyo, para kayong si Elijah, sabi niya sa Panginoon, Lord, kunin mo na ako. Diba? Pero sabi ng Lord, hindi pa, meron pa akong paggagawa sa iyo. Hindi mo pa oras. Diba? Marami ka pang gagawin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, marami ka pang gagawin. Diba? Marami pa tayong gagawin. Yan. So, pinakain, pinainom, pinagpahinga, and then, pinaramdam sa kanya na meron siyang kasama. Yun ang kailangan po ng mga taong nababurnout, nadidepress. Minsan nga, hindi mo naman kailangang, payuhan, di ba? Minsan, ang kailangan lang nila yung merong maramdaman nila na nandun ka para sa kanila. Tama po mga kapatid. Sabi ni Elijah, Lord, nag-iisa na lang ako. Yung buong bayan tumalikod sa iyo. Sabi ng Panginoon, sorry pero meron pang mga 5,000 na hindi lumuhod kay Baal. Hindi lang ikaw Marami pa kayong nananalig sa akin. So dahil doon, na-inspire, bumalik yung lakas, yung sigla ni Elijah. Pero ang pinaka-highlight talaga nung na-encounter niya si God sa Mount Horeb, sa bundok ng Panginoon. Una, sabi lumindol. Di ba? Wala doon ang Panginoon. Di ba? Tapos, yung apoy. May apoy, pero wala doon ang Panginoon. Tapos yung hangin, yung malakas sa hangin. Ano kaya yon? Avatar? Yung apat na elements. No? Fire, air, water, at saka earth. Wala doon ang Panginoon. Pero ito, nadinig niya ang tinig ng Panginoon. Yun yung Holy Spirit. Nandun ang Panginoon. Kinausap siya ng Diyos. Sa kanyang pamamahinga, pamamalagi sa presensya ng Diyos, na-renew. Amen? Bumalik ang sigla. Bumalik ang lakas ng propeta Elias. Amen po mga kapatid. So hindi pala hopeless. Tama po yung sinabi ng propeta Isaiah, yaong mga umaasa at nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Amen. Isaiah chapter 40 verse 30, those who wait, those who hope in the Lord will renew their strength. Amen. So kailangan po natin ito, matuto tayo mula sa aral ng buhay ni Propeta Elias. Kailangan natin ng renewal. Renewal isn't a luxury. Amen? It is essential for sustained effectiveness. Kaya po ako pag Monday, hanggat maaari, ayokong tumanggap ng commitment. Kasi talagang buong linggo, naging abala po ako Monday, yung araw ng pahinga ng mga pastor. Okay? Kailangan po natin ng renewal. Kailangan po natin ng pahinga. We need to invest to renew yung pong 4 na dimensions or shall I call habits or aspects ng atin pong buhay. We need to renew ourselves spiritually. Say it, spiritually. Okay, paano ito? Sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung personal devotion. Tama yung sabi ni Ate Jurain kanina. Yung personal devotion natin to prayer. Nare-renew din to sa ating pagdalo. Amen? Sa ating pong pakikiisa sa pagsamba tuwing araw ng linggo. We renew our spiritual dimension. Kasi ang tao, hindi lang siya puro katawan. Ang tao ay binubuo ng kaluluwa ng Espiritu. Okay, nabanggit ko yung katawan. Kailangan din nating i-renew yung ating katawan. Amen? Sa paanong paraan? Sa pamamagitan po ng, number 1, pamamahinga. Sabi mo nga sa katabi mo, magpahinga ka naman. Amen. Yung ibang tao talagang walang pahinga.
Di ba? Yung ibang tao naman ginagawang araw yung gabi, pinagbabaligtad, pero delikado, mahirap din po sa katawan nyo. Napatunayan po na iba talaga yung tulog sa gabi. Kailangan din po nating alagaan yung ating kalusugan, yung ating katawan. Amen. Sa pagising ko po sa umaga, pinapractice ko po yung first 20 minutes pagbubulay, pananalangin, then 20 minutes na pag-exercise. Alam niyo yun? So maniwala kayo sa hindi, nag-exercise ako ng first 20 minutes pag nakapit-bahay po kayo, madididig niyo yung tugtog sa bahay. Gising na si pastor, nag-exercise na po ako. Ayun. First hour, no? Alas 5 po ako gumigising. No, alas 5 po ako gumigising. Yung first hour, first 20 minutes, pananalangin, pagbubulay, and then kailangan kasi yun yung spiritual mo. Then yung physical, next 20 minutes, and then the next, yung susunod, yung mental, magbabasa po ako. Okay, magbabasa po ako. Marami po akong mga dinownload na mga summary ng libro dito sa aking cellphone. Babasahin ko yon. Siyempre, yung pagbabasa ng Bible, kailangan din po yun. So, doon sa unang isang oras pa lang ng aking araw, pasok na. Alam niyo yun, mga kapatid? Pasok na, solved na. Amen? Kaya lang, gigising lang ako ng mas maaga. Dati, 6:30, 7 ako nagigising. Ngayon, I see to it na yung aking pong alarm clock, nag-a-alarm siya ng 4:55. Okay? Para yung first 5 minutes, may time ka pa para mag-freshen up. Di ba? So, yun po mga kapatid, first hour, first 60 minutes, hinati-hati mo siya ng 20, nare-renew ka, nare-refresh ka. Nare-renew ka spiritually, nare-renew ka physically, nare-renew ka emotionally, nare-renew ka mentally. Pag ina-unload mo kay Lord di ba? Ina-unload mo kay Lord yung mga nasa damdamin mo, nasa kalooban. Tapos sa prayer mo, Lord, I want this day to be special. Amen? Yung lagi ang pagbulat-awat ako, yun ang padalaya, Lord, I want this day to be special. Walang ibang araw na kagaya nito. No, this day is special. I want to be a blessing. Amen? 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 No? Ang padalangin ko sa umaga, sabi ko, Lord, bless me so that I will be a blessing. Amen? Pero siyempre, paminsan-minsan nakakasingit yung inis. Nakakairita minsan yung mga bagay-bagay. Pero pinapaalala sa akin ng Lord, di ba, sabi mo kanina, prayer mo, gusto mong maging blessing. Nare-rebuke ako. Alala ko kanya mga kapatid, pag sa umaga pa lang na-iset mo na yon, ang ganda po ng buong maghapon. Nare-renew ka. May renewal. Pagdating ng gabi, ganun din, bago ka matulog. Yun, I see to it, nagbabasa muna po ako. Siyempre, nagpe-pray. Yung last hour ng gabi, ganun ulit-uli alam niyo yun? Parang yung bayang magiliw sa mga istasyon po ng TV. Nagsisimula sila ng plug ng national anthem, nagtatapos ng national anthem. Ganon din tayo. Kung ano yung habit mo sa umaga, sa pagtatapos ng araw, ganon mo rin tatapusin. I-renew mo yung sarili mo. It doesn't have to be long. Basta yun po, 20 minutes. Pag naging habit mo po, magugulat ka. Ang laki ng magiging impact sa buhay mo. Amen? You have to take time to renew yourself or else, you will become dull. You will become ineffective. You will be tired. Amen? Madidepress ka. Diba? You have to renew yourself emotionally and mentally. So dapat nag-aaral tayo, dapat nagbabasa tayo. Amen po mga kapatid? Bala ko ang magbukas ng book club dito sa ating church para ma-encourage tayo na magbasa. Yung mga youth, ini-encourage ko na magbasa. Ayan, ang dami na pong mga e-books, libre na, hindi ka na magbabayad. Ang dami na po ngayon, mga kapatid. And yun nga, yung pakikinig ng mga pagtuturo, yan, balikan nyo po yung ating mga pinag-aaralan sa TISAG Connect.
Para malaman yung ating mga pinaniniwalaan. 10 minuto lang yon, pinakamatagal na 11 minutes. Alam ko po yun, inuurasan ko kasi yun. Hindi siya mahabang-mahaba mga kapatid, pero makatutulong sa atin yung pagkatuto. Pag huminto tayo sa pagkatuto, alam niyo po, nabobobo tayo. Sabi mo sa katabi mo, pag huminto ka sa pagkatuto, sabi mo, pag huminto ka sa pagkatuto, ikaw ay nabobobo. Kaya nagsasabi ko, alam ko na yan. Sabi ng Bible, hangal yun. Kasi ang tunay na matalino, hindi tumitigil sa pag-alam. Hindi tumitigil sa pag-aaral. Amen? Amen po mga kapatid. Uhaw na uhaw sila sa karunungan. Yun po yung mga tunay na matalino. Kasi pag matalino ka, ito po nakita ko, pag punong-puno ka ng karunungan, mentras nag-aaral ka, napapatunayan mong konti pala yung alam mo. The more you know, the more you become aware that you know a little. Ang dami mo palang hindi alam. Para kang isang lalagyan sa sidlan na laging napupuno, laging nalalagyan ng laman kasi alam mo, kulang pa. Nare-renew yung isipan mo. Alisin natin yung mga negativity sa buhay natin. Pagyamanin natin yung mga bagay na positibo. Sa atin pong relasyon sa ating kapwa. I-renew natin yon. Yung mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay, dapat nire-renew natin yun. Kaya ngayong February, hindi ba? Merong renewal of vows. Palitan ng, pangit nga lang sa Tagalog, palitan ng sumpaan. Pastor, mukhang hindi na kailangan iutos sa amin yun. Ha? Lagi kami nagpapalitan ng sumpaan. No? Ibang sumpa lang. Yeah? Hindi yung magandang sumpaan. Okay, so kung meron pong isa example tayo, positive naman, kanina negative, si Elijah. Ito positive naman po, nang laging nagre-renew at pinapractice niya talaga yung sinabi ko sa atin na meron siyang time na i-renew yung spiritual, physical, emotional at mental. Siyempre, sino pa ba? Di ba? The best. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Jesus modeled rest and renewal. Di ba? Napaka-busy ni Lord. Pero ano sabi ng Bible? Madaling araw pa lang, madilim pa lang, pumupunta na siya sa isang lugar kung saan wala pong makaka-istorbo at hindi rin niya mai-istorbo. Alam niyo yun? At anong ginagawa ng Panginoon? Sabi pa ng Biblia, Mark chapter 1 verse 35, andun po siya ay nananalangin. Okay. Nire-renew niya yung kanyang sarili. Okay. He often withdrew to pray and to rest. Sa Mark chapter 6 verse 31, sabi niya sa mga alagad, "Hoy, kayo. Pumunta tayo sa isang tahimik na lugar at doon tayo mamahinga." Mark chapter 6 verse 31. Jesus took time to rest and renew before ministering to people. Kaya yung mga alagad, sabi nila, saan kumukuha ng lakas ang Panginoon? Maghapon hanggang gabi, nagpapagaling, di ba? Tapos nangangaral siya ng salita ng Panginoon, ng salita ng Diyos. Yung demand ng mga tao sa kanya, gusto ng mga tao talagang dinudumog siya ng napakaraming tao, lalong-lalo na yung may mga sakit, may mga pangangailangan. Tinugon ng Panginoon lahat yung mga lumalapit sa kanya. Pero pagkatapos nun, namamahinga ang Panginoon. Di ba may isang larawan po sa Bible na si Lord doon sa bangka natutulog. Di ba? So, natutulog pala si Lord. Okay, nagpapahinga po si Lord. Yun lang yung nabanggit sa Bible na natulog si Lord. Nakuha nyo? Tingnan nyo yung buong Bible. Doon lang sa pagkakataon na yun, binanggit na si Lord ay nagpahinga, natutulog. Okay? Bumabagyo pa, no? Parang pinag-ehele, parang baby, no? Nakasakay sa duyan. Natulog si Lord, nagpahinga si Lord. Kung si Lord kailangan niya ng pahinga, mas matindi ka pa ba kay Lord? Okay, if He needed rest, if He needed renewal, ganun po tayo mga kapatid. Kailangan natin ng renewal. Huwag lang masyadong pahinga. Yung iba naman, sobrang pahinga naman. May kilala ko talagang konting lang, pagod na pahinga puro. Balanse tayo, balanse. Okay? So si Lord, hindi lang naman puro pahinga. Mahaba din yung oras sa kanyang ipinaglingkod.
Amen? Kasi sabi niya, ang anak ng tao ay naparito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Siguro ang panalangin ng Panginoon sa Ama, pagpalain mo po ako para maging pagpapala ako. Siguro ganun din ang panalangin ng Panginoon. Araw-araw sa kanyang buhay, nakita natin yung katotohanan na yun. Siya'y pinagpala ng Ama. Sabi ng Ama sa kanya, narito ang anak, ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Yung blessing ng Ama ay nasa kanya. At nakita naman natin, dahil pinagpala siya ng Ama, dumadaloy ang pagpapala sa buhay ng Panginoon. Nare-renew siya araw-araw, panibagong sigla araw-araw, panibagong hamok pero pagtatagumpay. Pagtatagumpay. Dahil natutunan po niya na mag-renew sa presence ng Panginoon. Yung 4 na dimensions na sinabi natin, spiritual, physical, mental, at saka po emotional or area ng relationship. Sabi nga po ni Stephen Covey sa ating illustration, sharpen the saw means preserving and enhancing the greatest asset you have, and that is you. What is the greatest asset you have? Ikaw. Nag-iisa ka lang. Sabi sa katabi mo, ingatan mo yung sarili mo. Nag-iisa ka lang, Ate Bane, ingatan mo yung sarili mo. Nag-iisa ka lang. Alam nyo ba na ikaw ay endangered species? You are an endangered species. Wala kang katulad. Di ba? At mapaglilingkuran mo ang Diyos sa pamamagitan po ng buhay mo. Kaluluwa, katawan, spirito. Okay? Preserve, enhance your greatest asset, and that asset is you. Amen? Naniniwala po ba kayo asset kayo? Okay, asset. Okay. Ate siya, ano bang kabaligtaran ng asset? Liabilities. We are assets. You are an asset. Ingatan mo. Alagaan mo. Diba? So lagi mo siyang i-renew. Kaya nga sabi ni Stephen Covey, it means having a balanced program of self-renewal. Yun yung sinasabing sharpening the saw. Okay? Magpahinga kung kinakailangan. Araw-araw, tuwing umaga, nagre-renew. Bago matulog sa gabi, nagre-renew. Yung sama ng loob, dinidil ka agad dyan. Binibigay kay Lord. Amen? Hindi natin, sabi nga, wag patagalin yung sama ng loob sa puso natin. Amen? Amen? Kasi nakakapangit yun. Gusto niyong pumangit? Magkim-kim kayo ng sama ng loob. Di ba? Dapat hindi pinatatagal sa puso. Amen? Nagbabara yung ugat ng ating puso kung handyan po yung sama ng loob. Tandaan nyo yan, mga kapatid. You have to renew yourself. Physically, emotionally, and spiritually. Amen. You are an asset. And the greatest asset you have, the greatest blessing na tinanggap mo sa Panginoon, yung ikaw mismo. At lalo kung yan ay pagyayamanin mo at siyempre, kikilalanin mo si Jesus bilang Panginoon yung buhay, hihingi ka ng tulong sa banal na spirito. Yan, ang laki po na magiging impact nun sa buhay mo, mga kapatid. Yung kapangyarihan ng Panginoon, yung magsusupply sa iyo ng kapangyarihan na magawa yung mga bagay na imposible para sa iyo, pero sa Kanya, wala pong imposible. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Pagyamanin ng sarili, ito yung kayamanan natin. Yung ating kalusugan ay kayamanan. Ang dami mga naipon sa bangko, daan-daan libo. Pero sa isang iglap, sa isang pagkakasakit, pwedeng maubos po yun. Yung ginamit mo na lakas para makapag-ipon, para maibalik yung lakas na yon, yung lahat ng inipon mo, mauubos. Parang baliwala. Samantalang kung maayos ang iyong katawan, inalagaan mong mabuti, kumikita ka, nakakaipon ka, yung kalusugan ay kayamanan. Amen? Yung hindi kumakain dyan ng gulay, kumain po kayo ng gulay, parang awa nyo na sa sarili ninyo. Napakalaki po ng pakinabang ng pagkain ng gulay. Hindi na po kailangan kayong lecturean ng mga doktor. Diba? Mula pagkabata, itinuturo sa atin na kailangan natin kumain ng gulay. Tama po? Iwasan yung mga processed food. Okay, lalong-lalo na po yung mga
matatamis. Sarap pa naman ang mga matatamis. Ayan, yung mga, ano ngayon, yung mga fast food. Di ba? Yung fast food, fast kill. O ano? Yung fast food, dahil fast food, madali ding nakamamatay. Alam niyo po ba yung amount ng asin na ginagamit sa pagluluto po ng fast food, grabe. Samantala yung mga lolo-lola natin, tipid na tipid sa asin. Tama. Nung sinaunang panahon, napakamahal po ng asin, lalo sa baryo. Tama? Kasi sasadya ka pa sa palengke, hindi mo mabibiling basta. Kaya yung mga lolo't lola natin, konting-konti lang kaya yung mga nagpapa-blessing ng bahay, housewarming ang tawag natin, ang dinadala po ng mga bisita, asin, mantika, asukal, suka, patis. Tama? Yeah? Kasi yun yung mahalaga. Ngayon ang dami ng dato puti. Saka ang dami ng asin sa palengke. Pero doon sa amin sa bukid, sa bandang Pandi, bihira po, malayo kami sa lahat buti malapit kami sa Diyos. Yun lang. Pero malayo sa lahat kaya yung mga tipid na tipid. Di ba? Yung bulang lang, bubud-buran mo lang ng konting-konting asin. Okay na. Si Pastor Mercy, matabang pong magluluto ito kasi tiga Pandi rin. Dito sa Malolos, medyo maanong magluto maalat. Sabi ko kasi maraming asin. Okay, iba yung panlasa. So but the point is, ayun, malalakas yung mga lolo-lola natin, tama? Malalakas sila. Di ba? Maabot ng 80, 90, yung nuno ko po, umabot ng halos 100 Yung lola ng nanay ko, halos 100 taon po siya. Bago umuwi sa Panginoon. Di ba? So, alagaan natin, di ba? Yung ating katawan, isipan, yung ating pong kalusugan, yung ating pong damdamin, yan, at sa lahat po ng maraming bagay. So we have to renew. Ito po yung mga takeaways natin, bibilisan natin. We have to renew spiritually. How? Renew your spirit through prayer, through reading the Bible, to spending time with God, amen, through worship, amen, sa pakikinig ng salita ng Diyos, amen. Ang isang senyalis po na tayo ay tumatalikod sa Panginoon, yung isang Bibliyang hindi po nabubuksan at nababasa. Okay? We have to read the Bible. We have to pray. We have to go to church. Amen? Amen po mga kapatid? Yun po yung paraan natin. Nagpe-pray tayong lumago, pero wala naman tayong ginagawa para tayo ay lumago. Your prayer is good, but faith without works is dead. Okay? It has to be a proactive faith. It has to be an active faith na kailangan mo pong talagang ito'y paglaanan ng panahon, ng iyong buhay, ng iyong sarili, para po mapagyaman at umunlad ang iyong pananampalataya. Ikalawa po, you have to steward your body and prioritize your rest. Ang sabi po ng 1 Corinthians, ang ating katawan ang templo ng banal na Espiritu. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, ikaw pala ay templo. Yan, temple ka pala. Okay, we are the temple of the Holy Spirit. So, kailangan po nating alagaan yan. Okay? We have to prioritize rest. Set aside time for Sabbath and adequate rest. Pag-araw ng Sabado, matulog ng maaga. Hello? Ako po, mga 9:30, 10, tulog na ako. Hindi na pwedeng mag-extend pa doon. Dati night person ako Pero para magising ako ng maaga, kailangan matulog ng maaga. Kailangan at least 7 to 8 hours ng tulog. Okay? So kung matutulog ako ng 10, dapat mga 5 gising na po ako. Okay po? Tama? Kaya nung bata tayo, sinasabihan tayo ng mga nanay natin, matulog tayo. Ayaw nating matulog. Kasi pag matanda na kayo, kahit na anong gawin yung tulog, hindi na kayo makatulog. Tama mami? Di ba? Yung kasamahan ko sa bahay, itago ko doon sa pangalang Pastora Mercy. Alas 9 natutulog, isa wala pa, isa alas 8:30. Pero alas 2, alas 3, gising na. Sabi ko, ano ba naman? Inaantok pa ako. Oo, isa lang ang senyales nun, tumatanda na.
Okay, alas 2, alas 3 siya nagigising. At least ako alas 5, no? 4:55, di ba? So matulog. Okay, 7 to 8 hours natulog. Okay, pag lumagpas naman po doon, hindi ho maganda. Ayon sa pag-aaral, pag ikaw po'y natutulog naman ng 9 na oras o mahigit, hindi rin po maganda yon sa katawan. Ang ideal is 7 to 8 hours of sleep. Okay po mga kapatid, yung tanghali namang gumising, bad po yun. Amen? Sabi ng mga matatanda, oy, sumikat na ang araw. Nasa higaan ka pa rin. Yung nagpupuyat po, siyempre sa gabi, alam magpuyat sa araw. Yung nagpupuyat po, ka Facebook, kay internet, hindi ho maganda sa katawan. Amen. Yung mga anak po ninyo, mga apo ninyo, i-manage po natin yung internet nila. Lalong-lalo na pag-araw po ng Sabado. Dapat kasama nyo sila dito eh. Bakit? Puyat pag Sabado. Diba? Tuturuan natin sila na matulog ng maaga, gumising ng maaga. At yung mga pinanonood sa wala namang kwente, wala namang po yun eh. Hindi naman nakakatulong sa atin yun eh. Diba? Ang dapat pagyamanin natin yung pagkatuto. Kung manood kayo ng mga may maituturo sa inyo na maganda. At dapat may oras, dapat meron pong limit. Amen? Cultivate your growth. Okay? Engage in learning activities that challenge your mind and refresh your soul. Ako po, kahit na ako ay matanda na, nagbabasa pa rin po ako. Diba? Uma-attend pa rin po ako ng mga seminar online. Nanonood pa rin po ako ng mga documentary para may bago akong matutunan. Yung mga training, nanonood pa rin po ako. Kahapon, habang nagbabiyahe ko, nagte-train po ako. Uma-attend ako ng training ng NSO, dati, ngayon PSA na. Habang nasa biyahe ko, nakikinig po ako ng training sa pagkakasal. Alam ko na yun, pero kailangan kong ma-upgrade, ma-renew. Alam niyo yun mga kapatid, kahit alam ko na yung mga ituturo, sige lang. Para lang po ma-remind ako. So habang nasa biyahe ko, may nakatutok sa akin na nakatutok ako sa cellphone, pinanood ko yung training. Nakatulong sa akin ng malaki. Okay? So walang tigil dapat yung growth. Amen. And then you have to maintain emotional and relational strength. Yung mindfulness. Setting healthy boundaries. Dapat matuto kang magsabi ng no. Amen? You have to say no. Pero mga tao, puro yes eh. Yes. Kahit na, di ba? Hindi makatanggi, hindi makapagsabi na, pasensya ka na, ito lang yung, kasi limited lang po yung lakas natin eh, mga kapatid. We cannot say yes. Tapos, people pleaser pa tayo. Gusto natin lahat ng tao ma-please. Diba? So we have to set healthy boundaries. We have to surround ourselves with supportive people. Yung mga taong nagmamalasakit talaga sa atin. Manage stress through healthy outlet like exercise. Sino po rito may time para mag-exercise? Taas ang kamay. Ayan. Hobbies. May hobby kayo. Diba? Si Sister Nella, nakita ko na isang araw, sumasayaw-sayaw sa Robinson. Anong araw ba yon? Makasama nga, parang yan. So, yung pong yung pag-exercise, Zumba, kung may kakayanan kayo, kagaya nun, hili kayong magsayaw. No? Sige po, go. No? Hobbies, laughter. Okay? Ano ba yung hobbies? Ako po, hobby ko, yung pagtatanim ng halaman. Okay? Nagtatanim ako. Habang nagdidili ka, lalakad ka. Alam mo yun? Magwawalis-walis ka. Nakakapawis po yun eh. No? Nakaka-exercise. Okay, hobbies, laughter, while consistently processing emotions with God in prayer. No? Kailangan alam mo kung paano yun. Lord, nasaktan po ako. Lord, nagagalit po ako. Lord, naiinis po ako. Okay? Hindi masamang magsabi kay Lord. Gusto nga ni Lord yun eh. Kuha niyo? Kaysa kimkimin mo, kaysa sabihin mo, di ba? Sasabog ka lang, parang bulkan eh. Pero kung sinasabi mo kay Lord, dinidili mo yon, mas
na aayos eh. Ang tawag doon, yung kumbaga sa pressure cooker, yung valvula. Kaya, pag binuksan mo yung pressure cooker na hindi mo pinihit yung valvula, sasabugan ka nun. Di ba? Parang yun nangyari kay Ate Dayan one time, di ba? Pero you have to let go of the pressure. Okay? Sa psychology, ang tawag doon, catharsis. No? Cathartic. Pinapasingaw mo yung namumuong pressure sa kalooban mo. How? Prayer. Si David, tinuruan tayo eh. Sabi ni David, Lord, nalulungkot ako. Lord, nagagalit ako. Di ba? Sinasabi niya kay Lord. Yun po yun mga kapatid. And kung talagang matindi, pwede tayo humingi ng tulong. Seek help. Yan. Alarming po sa Korea dahil yung mga celebrities doon, sunod-sunod, yung pong pagpapakamatay. Hello? Within the span of several days, sunod-sunod, yung pong mga celebrities sila na nagpapakamatay sa Korea. Kasi paniniwala nila, pag nagpakamatay sila, mabubuhay uli sila. No? Parang mare-reset uli. Ganon yung worldview nila. Mali. Minsan lang mabubuhay ang tao eh. Kung hindi nila kaya yung pressure, hindi nila kayang mag-release ng stress, ng pressure. Naiisip lang paraan mag-suicide. Mababalita mo na lang na tagpo ang patay sa bahay nila, nag-overdose ng gamot, nagbaril sa sarili, di ba? Nag-high, di ba? Nag-high sa gamot, di ba? So we need help, we need friends, we need counselors. Kung kailangan mo po ng professional help. Ang paghingi ng tulong ay hindi po senyales ng kahinaan. Yung mga taong marunong humingi ng tulong, yun po ay nagpapakita ng emotional strength. Amen po mga kapatid. Huwag kayong mahiya na humingi ng tulong kung kailangan. Okay, it's not a sign of weakness, it is a sign of strength. Pastor, pwede po bang pag-pray kay Pastor Mercy? Madalas si Pastor Mercy nilalapitan. Diba? So wag po kayo mahihiya na humingi ng tulong. Ma-renew, maintain emotional and relational health sa pamilya natin, sa ating asawa, mga anak. Kailangan po natin itong panatilihin yung ating relational health. Okay, finally, ano po yung ating gagawin para tayo ay ma-renew ngayong araw? Nga po, yung sinasabi ko sa inyo, start your day right. Okay, isa yun na pwede natin gawin. And yun nga, yung 4 na dimensions, spiritual, physical, mental, at saka po, emotional. Okay? Tutukan natin yun, mga kapatid. Sharpen the saw. Yun po. Sharpen the saw. Okay? Renew yourself to stay effective. Amen? To stay effective. Hindi ako pa ni Lebron James. Okay? Pero 40 anyos na yung mama. Pero naglalaro pa rin. Anong sikreto? Talagang nag-i-invest siya ng time. Pag off-season, talagang nag-i-invest siya ng time para mapanatili po yung kanyang kalusugan, yung kanyang lakas. Diba? Kaya kahit 40 anyos na, naglalaro pa rin. Marami pong mga player na kasabayan ni Lebron matagal nang nagretiro. Marami pong mga player na mas bata kay Lebron, laos na. Okay, sumikat pansamantala, pero ngayon wala na sila sa peak ng kanilang laro. Pero si Lebron, isa sa mapupuri mo sa kanya yung kanyang longevity. Okay? Yung longevity niya. Why? Because he knows how to sharpen the saw. No? He knows how to sharpen the saw. At yun ang kailangan natin gawin. Magpatalas, magpahasa. Hasain natin araw-araw yung ating sarili. Mapaghusay lalo natin yung atin pong paglilingkod. Nang mas matagal, mas maganda, mas epektibo para sa kapurihan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tayo tumayo. Lord, we confess na minsan napapabayaan namin itong mga area na ito ng aming buhay. We neglect. Pinababayaan namin yung aming katawan, ang aming puso, ang aming pong isip. Pinababayaan po namin yung aming relasyon sa iyo. Teach us, Lord, to rest in you and to care
for the gifts that you have given us. Itong lahat ng binigay mo, Panginoon, regalo mo sa amin na kailangan naming alagaan, ingatan at pagyamanin. Lord, bless our lives, Lord, so that we will be a blessing. Teach us how to take care of our minds. Teach us how to take care of our bodies. Teach us on how to take care of our spirit and even our relationship. Renew our strength today so that we can serve you faithfully, so that we can serve you more sa amin pong buhay. In Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless us all. Maraming salamat po sa inyo.